Gandang umaga. Ako po si Christopher B. Salazar ng 12 FBSA. Pilipino sa piling larang technical vocational. Unang markahan, ikalawang linggo, technical vocational, layunin at gamit. Ang kagamitang ulit. Ang kagamitang pampagtuturo na ito ay kolaboratibong binuo at sinuri ng mga lupon ng mga edukador. Sa pampublikong paaralan, hinihikayat na ang mga guro mag-aaral at mga magulang na magbigay ng puna at rekomendasyon sa kagawaran na edukasyon sa aksyon DepEd.gov.ph. Suriin, layunin, gamit at katangian ng technical vocational na pagsulat. Ang technical vocational na pagsulat ay napakahalaga sa paraan na pagsulat at komunikasyon para sa professional na pagsulat tulad ng ulat pang laboratorio, mga proyekto, mga panuto at mga diagram. Ang technical na pagsulat ay mahalagang bahagi ng industriya. Malaki ang naitutulong nito sa paghahanda ng mga technical na dokumento para sa kaunlaran ng teknolohiya upang mapabatid ito ng mabilis, epesyente at produktibo. Anumang uri ng professional sa gawin ang ginagawa mo, maaari ito ay nangangailangan ng mga gawaing pagsulat at marami rito ay likas na teknikal habang mas marami ang alam mo ukol sa patayang kasanayan sa teknikal na pagsulat. Mas mahusay na pagsulat ang magagawa mo. Layunin ng technical vocational na sulatin. 1. Magbigay ng impormasyon. Isulat ang description upang bigyan ang mambabasa ng impormasyon ukol sa isang bagay o ng direction na sa paggamit ng isang produkto. 2. Magsuri. Ang sulatin ay binubuo upang analisahin at ipaliwanag ang implikasyon ng mga pangyayari upang magamit bilang basehan ng mga pagdedesisyon sa kasalukuyan at hinaharap. Number 3. Manghikayat. Kabilang sa layunin ay ang kumbinsihin ang mambabasa o pinatutungkulan nito. Bagaman kasama nito ay ang layunin makapagbigay impormasyon. Gamit ng technical vocational na sulatin. Number 1. Nagbigay ulat. Halimbawa, ulat ng mga produktong nailabas sa merkado o pamilihan. Number 2. Nagbigay instruction lang. Halimbawa, paraan at proseso sa pagbuo ng isang produkto tulad paggawa ng longganisa. Number 3. Naghahain ng isang serbisyo o produkto. Halimbawa, paggawa ng layout ng tarpaulin, pagkukumpuni ng mga sirang computer, serbisyong ibinibigay ng salon, manicure, hairdressing, makeup, etc. Number 4. Nagsisilbing basehan ng mga pagdedesisyon. Halimbawa, pag-aalam sa tulong ng feasibility study kung ang negosyong ito at papatok sa lugar na nais nitong itayo. Number 5. Nagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon.
Halimbawa, natitiyak isasagawang pananaliksik kung ano ang kailangan, basic essentials, ng masa na maaari mong maging basehan sa pagtatayo ng negosyo. Aralin 2. Technical vocational layunin at gamit. Ang pag-aaral ng sulating teknikal ay makakatulong sa ikalilinang ng kakayahang pagsulat. Ipapaliwanag ng manunulat ang kanyang nais ipabatid sa tiyak at wastong pamamaraan sa pamamagitan ng mga pangungusap. Sa teknikal, vokasyonal na sulatin sa industriya, iba-iba ang mga pamamaraan sa pagsulat at bawat isa ay may natatanging gamit sa larangan at disiplina ng teknikal vokasyonal. Ano-ano nga ba ang mga teknikal vokasyonal na sulatin? Ang layunin ng mga sulating ito at ang mga maitutulong ng mga sulating ito sa larangan na iyong kinabibilangan, tuklasin ang mga kasagutan sa module na ito. Balikan. Sulat ang salitang tama kung wasto ang sinasaad ng mga payag at mali naman kung hindi. Sulat ang sagot sapat lang. Number 1. Ang technical vocational na sulatin ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagsulat. Tama. Number 2. Ang technical vocational na sulatin ay isang professional na sulatin at ginagamit sa iba't ibang larangan ng profesyon. Tama. Number 3. May espesyalisadong bokabularyo ang technical vocational na sulatin na natatanging sa isang larangan. Mali. Number 4. Sulating unit at liham aplikasyon at mabibilang sa technical vocational na sulatin. Tama. Number 5. Akademikong sulatin at technical vocational na sulatin ay magkakapareho ayon sa katangian nito. Tama. Ayun lang po. Maraming salamat po sa report.